Hi, hello. Hello Hi. po, DJ Aras. Hi, kumusta? Anong name mo? Evening po. Anong pangalan mo? Andrea po. Andrea. Yes po. Taga saan ka, Andrea? Taga Cavite po. Ay, anong work ni Andrea? Barista po. Ah, okay. Ilang taon ka na? 25 po. Oh, may jowa? Ano po? May jowa? Parang nabingi ka Ano dun ah. po? Parang nabingi ka sa may jowa. O, sige. Nag-vlog po kayo, DJ. Ah, naglag ako. O, sige, kwentuhan mo kami. Pa. Magpapa-advise po sana kasi meron po akong long-term boyfriend. Mhm. Tapos, meron din po akong boy best friend. Mhm. Pero Okay. yung long-term boyfriend ko po, sobrang busy niya. So, lagi kaming magkasama nung boy best friend ko. Wala naman po talaga kaming something. Even, wala rin po kaming mag-best friend. High school pa lang. Pero matagal ko na po kasi siyang binabasted. Tapos, matagal na pong may gusto sa akin yung best friend ko. Ay. Mm. Tapos, nagkaroon po ng gathering of friends namin. Tapos, una okay naman po. Pero nung nalasing na po kami, Ayan na. dinis po ako nung boyfriend, nung boy best friend ko. Kinis ka. Pareho kayong lasing? Opo, parehas Nako. kami. Okay. So, nag-kiss Tapos ba ka? ako, Nag-kiss ba ka? opo, Ay! parehas po kami. Nako! Wait lang, matanong ko lang, ilang years na ba kayo nung sinasabi mong long-term boyfriend mo? Tapos na, Ha? 5 years na po. Ah, matagal na kayo ah. Tapos, Opo, matagal na. lately lang ba siya nawala ng time sa'yo? Siguro mga pero na-meet ko na po siya. Nung una ko po siyang na-meet, medyo okay naman po. Pero nawalan po kasi siya time sa akin. Ano ba pinagkakaabalahan niya? May business po kasi sila, so medyo busy po sila. So, Pati parang yung family niya. before, hindi naman ganun siya ka-busy, pero lately, naging busy na siya because of business. Opo, So, wala na kayong time opo. mag-date, ganun. Yes po, wala na. Siguro sa isang buwan, 2 na lang, ganun. Bakit dati ilan ba? Weekly, mga 3 Ay! or 4, ganun. Oo nga, no, grabe yung transition. So, dahil nawala na siya ng time sa'yo, ay etong best friend mo Yes. ay nakasama mo sa isang gathering tapos nag-kiss kayo nung lasing kayong dalawa. Tapos Tama? may nangyari pa po sa amin. Teka lang, nandun pa lang tayo sa kiss. Bakit andun na sa may nangyari agad? Okay. O Tapos tapos? ayun, nako-confuse ako ngayon if ano ba yung nararamdaman ko after. Parang natulala ako nung pagising ko. Hmm. Pero nabanggit mo kasi kanina, lagi mo siyang binabasted. So, ibig sabihin, wala ka talagang feeling sa kanya before. Opo, wala. So, ngayon, may feelings ka na ba? Di ko rin nga po alam, may confused ako eh. Nako, mahirap yan. Anong sinabi niya sa'yo after nung may nangyari? Lagi niya sinasabi sa akin na niya ako, tapos pag siya yung pinili ko, matitreat niya ako better than any guy. Ah, so aware siya na may boyfriend ka, di ba? Opo, aware siya. Pero until now, naghihintay siya? Oo, nag-iintay siya. Oh. Tapos meron din ako naging ex. Mm. Tapos kahit before, inaantay niya pa rin ako. Taray mo pala, girl. Haba ng hair. Ang dami naghihintay sa'yo. Ganda mo, te. Maganda ka siguro talaga, no? Feeling ko rin eh, ewan ko. Okay. So, buti okay sa boyfriend mo na meron kang boy best friend kasi hindi lahat ng partner okay na sa ganung setup na may best friend na, di ba? Hindi ba siya nagsiselos dun sa boy best friend mo?
Hindi ko kasi sinabi na may gusto yung boy sa'kin, yung boy best friend ko. Oh, so ang alam niya talagang tropa lang. Kasi for me, tropa lang talaga, pero ngayon kasi, Iba na. iba na, nag-iiba na yung nararamdaman ko, gano'n. So, sa madaling salita, nag-cheat ka sa boyfriend mo. Gano'n Tama. na nga, Oo, kasi gano'n na nga. ang tanging kasalanan lang ng boyfriend mo sa'yo is wala siyang time sa'yo eh. Actually, pagkukulang lang yun eh. Isa siyang pagkukulang na pwede mong punuan. Pero ikaw, hindi pagkukulang yung kasalanan mo sa kanya. Kasalanan talaga na hindi mo kayang pagtakpan. Kasi kahit anong gawin mo, nagawa mo na eh. So, ano yung plans mo ngayon? Balak mo bang sabihin sa boyfriend mo? Gusto mo ba siyang i-break? Kaya nga po magpapa-advice ako sa inyo kasi hindi ko po alam gagawin ko. Gulong-gulo ka. Siguro Opo, first, nagugulan. oo, slow down and get clear with yourself. Before taking any action, unawain mo muna kung ano ba talaga yung feelings mo. In love ka ba sa best friend mo? Or ano lang siya, emotional closeness na parang feeling mo romantic love pero hindi naman talaga. Pangalawa, tanungin mo yung sarili mo, what is missing in my relationship with my boyfriend? At alam mo na yung sagot doon kasi yung time eh. 'Di ba? So ngayon, ibig sabihin ba kapag laging walang time sa'yo yung boyfriend mo, gagawin mo to ng paulit-ulit sa iba? Mafo-fall ka? Kasi mali eh. 'Di ba kung may pagkukulang sa atin yung partner natin, dapat di natin siya kunin sa iba. Kunin natin sa kanya mismo and sabihin natin directly na nalulungkot ako, ito yung pagkukulang mo sa akin, hindi ko na kaya, para magawa niya ng paraan. Ngayon kung hindi niya kayang gawa ng paraan, that's the time na you have to decide. Kaso, hindi mo binigay sa kanya yung ano na yun eh, yung freedom na mag-decide eh, at saka yung kakayahan na bumawi sa'yo. Ang ginawa mo agad, gumawa ka ng ibang step, nakipag-tsoktsakan ka agad sa best friend mo. Actually, kinausap ko na siya about that, Nagsabi ka na. na wala siyang oras sa'kin, long term na kami. Anong Wala sabi? siya ng time, Anong sabi niya kahit sa'yo? once a week. Sabi niya magbabawi daw siya, pero wala. Hindi pa rin siya nabawi. Busy siya lagi, gano'n. Kung ganun pala, if you think na if your relationship with your boyfriend is no longer right for you, and then the most respectful thing is to have a conversation with him and sumuko ka na kasi nagkasala ka na eh. Gumawa ka na ng hindi maganda at mahirap ding itago yan sa kanya. Syempre biruin mo araw-araw kayong kakain sa labas, magdi-dinner, magkikiss o kung ano man ang gagawin niyo magjowa. Tapos deep inside of you, alam mo na may ginawa kang hindi maganda, 'di ba? So better to be honest sa kanya. At kailangan tanggapin mo yung consequences kung ano yung magiging desisyon niya. Kasi hindi mo siya, yung ginawa mong kasalanan, hindi mo talaga siya maitatago forever. Promise girl. Kahit sabihin mo na itatago ko to 1 year, di niya malalaman. 2 years, di niya malalaman. Darating at darating ang time na itong sikretong to, sasabog at sasabog to. Hindi man sa'yo manggaling, malalaman at malalaman niya yan. So it's better na sa'yo na manggaling. Maging honest ka sa kanya na nakagawa ka ng pagkakamali. And then from there, kung ano yung balak niya sa'yo at anong balak mo din sa kanya, kung hindi ka na talaga happy, iwanan mo na lang siya. Kesa kasama mo nga siya, may mga reklamo ka sa kanya na wala siyang time, pero on the other side, may ginagawa kang malagim. Ayun nga Diba? nakipaghiwalay nga ako sa kanya. Nakapaghiwalay ka na pala eh. Kailan? Before nung gathering, pero ayaw niya kasing mag-let go. Or minsan nakikipag-break din siya, pero bumabalik-balik siya sa akin. So, complicated siya. I think hindi na talaga okay yung relasyon mo sa jowa mo since nakagawa ka na rin ng pagkakamali. So, siguro tigilan mo na lang. Kung ayaw niya, desisyon mo yun eh. Pero, alam natin na ikaw nakagawa ka talaga ng malaking pagkakamali na dapat hindi mo na siya ulitin pag dumating yung time na magkakaroon ka ng boyfriend, kung sino man yung papasok sa buhay mo. Kasi sa relasyon naman talaga ganun eh. Kumbaga, may mga pagkukulang na dadating. Hindi pwedeng perfect. Hindi pwedeng from year 1, year 2 hanggang year 5, perfect ang lahat, masaya ang lahat. That's when the time actually na kapag pumasok yung struggle or yung challenge, dun mo malalaman kung ready pa ba akong lunukin lahat ng to? Ready pa ba akong patawarin siya kahit may pagkukulang siya? Ready pa ba akong ipaglaban yung relasyon namin kahit marami ng flaws? Dun papasok kung talagang mahal mo siya. And eto na yung test sa'yo. Hindi ka nakapasa sa exam. Bumagsak ka sa exam!
'Di ba? So, ang mabuting gawin po, aminin sa kanya. Aminin mo sa kanya at kung nasa sa'yo 'yan kung communicate ka pa rin ba sa jowa mo, kumbaga itutuloy mo pa rin ba yung relasyon yung dalawa kahit may ganto na? Kasi parang parang may mali na, 'di ba? Kung itutuloy mo 'to, dapat iwasan mo na yung best friend mo kasi hindi tama na dalawa-dalawa pa rin silang nandyan sa buhay mo. Kailangan mo talaga mag-let go ng isa. Hindi pwedeng dalawa sila. Hindi pwedeng may boy best friend o girl best friend. It's a no. Kasi alam naman natin na kapag may mga ganyan, possible yan na ma-turn into a romantic something. Alam natin yan na kapag ang lalaki at babae naging mag-best friend, kahit sabihin na wala, friends lang kami, ako naniniwala kasi ako na laging merong isa dyan na merong may gusto o may crush. Laging merong or pwedeng mag-develop into something. Siyempre lalaki at babae pa rin yan eh. Pwedeng mag-bloom siya into something eh. Lalo na may jowa ka. So, kung magpapaka-single ka, wala kang problema. O di magpaka-single ka na lang. 'Di ba? Pero ask yourself, okay ka pa ba sa jowa mo? Ready ka pa bang tanggapin siya? Ready ka pa bang ituloy yung meron kayo? Kasi kung hindi ka na... Mas nandun na sa side na hindi. So lamang na yung hindi kaysa sa oo. Kaya rin siguro nagawa ko yun. Actually, kasi kung talagang kontento ka sa kanya, hindi mo gagawin yan eh. So, pakawalan mo na lang yung jowa mo kaysa makagawa ka ulit ng pagkakamali. Pakawalan mo na lang kung hindi ka pala readyng tanggapin siya kung ano man. Isa pa po, meron pa po akong problem. Ano pa? Pag hiniwalayan ko po siya, alam ko po yung best friend ko nandyan pa rin for me. Ayan na. So, dyan napapasok yung, jojowain ko na ba tong best friend ko? yun eh. Parang ang awkward po kasi. Actually, take time. Huwag mong madaliin. Kasi, pag nagmadali ka, pwede ka madapa. So, huwag mong madaliin. Hindi porket nag-kiss kayo, may nangyari na sa inyo. 'Di ba? Yun na yun. Kumbaga siya, solid na yung feelings sa sayo eh. Naghihintay lang siya eh. Pero ikaw ang tanong, willing ka ba talaga for him na maging girlfriend ka, maging jowa mo siya? Kasi yun nga eh, mahirap kasing i-test kung ano ba talaga yung nafe-feel mo sa kanya. Kung romantic na ba talaga yan or, 'di ba? So take time. Realize ko din po kasi DJ Kara, yung mga minahal kong lalaki, parang yung treatment na hinahanap ko sa kanila, nabibigay lahat ng boy best friend ko. Well, naiintindihan ko naman kung yun yung nafe-feel mo. Pero siguro, wag mong madaliin. Let's take it slow, so slow. 'Di ba? Don't confess to your best friend until you have fully understand your intentions and the possible consequences. And kung ano talaga yung real score ng feelings mo para sa kanya. Kasi kanina kakasabi mo lang na tulala ka eh. Confused ka pa eh. So, ibig sabihin, hindi mo pa talaga na-figure out ano yung nararamdaman mo sa kanya. So, just take time. Mas malalaman mo siya at mas maiintindihan mo siya ngayon na wala ka ng jowa. Kung makikipag-break ka na, mas maiintindihan mo siya. So, just take it slow. And sana, wag nyo munang ulitin yung may nangyari agad sa inyo. Kumbaga, hayaan mo siyang ligawan ka. Kasi nung andyan naman siya sa buhay mo as a best friend eh. So ngayon, hayaan mo siya as a suitor. So right now, humingi ka ng tawad muna sa boyfriend mo kasi mali talaga yung ginawa mo. Humingi ka ng tawad. Tapos magpaalam ka na maayos. And then, take time. Kumbaga, i-figure out mo muna kung ano talaga yung nafe-feel mo. And in time, kung gusto ko talagang ligawan yung best friend mo, patunayan niya sa'yo, effortan ka niya. Kasi baka nabibigla ka lang dahil nag-kiss na kami, OMG, may nangyari na. 'Di ba? Baka mapasugod ka agad eh. No, hintayin mo muna. Kaya nga po, sobrang confused ako. Oo, pero next time, Andrea, pag dumating yung time na magkaka-boyfriend ka or kung ito man yung magiging boyfriend mo, yung best friend mo, sana sana maintindihan mo na relationships are hard work. Hindi porket may pagkukulang, hanapin na natin sa iba. 'Di ba? Kumbaga sana magpaalam ka na lang na maayos sa kanya kung hindi ka na talaga happy sa kanya. Ganon. Lalo na alam mo naman na may gusto sa'yo yung boy best friend mo, 'di ba? Pero lagi pa rin kayo magkasama. So parang respect din sa magiging partner mo. Na pag alam mong may nagkakagusto sa paligid, umiwas ka na kasi tukso yan eh. Magkakamali ka dyan pag lagi mo sinasamahan yung tukso eh. So better, talagang layuan mo yung tukso. 'Di ba?
Tinry ko naman po, kaso ayun, matagal na nga po kaming mag-best friend. So, mahirap pong O ngayon, alam mo tumayo na. sa kanya. Alam mo na kung ano yung kalalagyan kapag naulit-ulit yan. Halimbawa, itong boyfriend mo, siya na yung magiging, itong best friend mo pala, itong best friend mo, siya na yung magiging boyfriend mo. Pag dumating yung time na nagka-problema kayo at meron ka ding ibang tropa na sinasandalan, alam mo na kung ano yung pwedeng mangyari. Pwedeng di ba? Pwedeng magkamali ka na naman. So, kumbaga, may mga lessons learned ka din dito sa nangyari sa'yo. Kaya, umiwas ka na sa mga tao may gusto sa'yo, lalo na kung in a relationship ka. Di ba? Right? Tama. O ngayon, tapusin mo muna yung problema mo sa jowa mo kasi masakit yan para sa kanya. Kaya nga po, hindi ko po alam reaction niya pag sinabi ko. Ay tatanggapin mo talaga kahit magalit siya sa'yo kasi mas masakit yung ginawa mo sa kanya kaysa sa masasaktan ka sa galit niya sa'yo. Mas masakit yon. Imaginein mo, ikaw lumagay sa kanya. Ikaw, malaman mo, meron pala siya sa business niya, meron pala siyang kaibigan din doon or sekretary na may nangyari sa kanila. Okay ba sa'yo? Di ba hindi? Hindi. Oh. Kaya alam mo na. So, tanggapin mo talaga yung galit niya and yung consequences. Okay? Okay po. Thank you, Andrea.